Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Jaisel Joy Dicano, ang inyong tagapag-ulat. Ang aking pong paksa ay masining na pagpapahayag. Masining na pagpapahayag. Ang masining na pagpapahayag ay paggamit ng sining at kahusayan sa pagpapahayag ng mga ideya at damdamin sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng sining tulad ng panitikan, musika, sayaw, teatro at iba pa. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag na may layuning magbigay diin sa kagandahan, kahulugan at kabuluhan ng mensahe. Narito po ang ilang halimbawa ng mga masining na pagpapahayag. Ang una ay naglalaro ng apoy, nagtataksil sa asawa, nakikiapid. Kapag ang isang asawa ay naglalaro ng apoy, malimit na nawawasak ang kanyang pamilya. Ito rin ay masasabi nating hindi tapat. Sinasabi na ito'y nakasisira ng relasyon at lalo't higit ang tiwala sa isa't isa ng dalawang taong mag-asawa o magkarelasyon. Sabi nga, kapag nasira na ang tiwala, mahirap nang ibalik. Ang pangalawang halimbawa ay parang apoy na binuhusan ng tubig, biglang nawala. Ang galit ng asawang si Petra ay parang apoy na binuhusan ng tubig nang malaman niyang hindi ang kanyang asawa ang hinuli sa pagnanakaw. Parang tinutukoy dito na napawi yung galit o tensyon sa isang sitwasyon. Nagsasad ito ng biglang pagbabago o pagkalma matapos ang isang pangyayari. Kahit na sino naman, kapag ang asawa mo o kamag-anak mo ay napagbintangan lamang, ay talagang nakakagalit. Pero once na malaman mo o mapatunayan mo na walang kasalanan ang taong pinagbibintangan, parang biglang maiibsan ang bigat na iyong nararamdaman. Sumugba sa apoy. Sumuong sa tiyak na panganib. Para ka namang gamu-gamong sumugba sa apoy. Alam mo nang naglalabanan na bakit ka pa tumuloy sa lugar na iyon. Nagpapahiwatig rin ito na pagharap sa isang masalimuot na sitwasyon. Walang takot na humarap sa isang problema na hindi mo alam kung ano ang siguradong kahihinatnan o maaaring tanggapin mo na lang ang kalalabasan ng iyong aksyon. Inagaw sa bibig. Kinuha ang isang bahagi mula sa ikinabubuhay. Inagaw lamang ng pamahalaan sa bibig ng mamamayan ang salaping ginastos nila sa halalan. Maaaring ito'y pagnanakaw sa oportunidad o karapatan o bagay na mahalaga sa isang tao. Pagkuha o pagnanakaw sa pag-aari ng iba. Maaari din itong sa politiko. Alam naman nating laganap ang korupsyon. Maaaring ang tinutukoy rito ay ang mga binabayad na tax ng mga tao na ang bawat sentimo na iyon ay galing sa mga pinaghirapan ng taong bayan. Inawitan, hiningi. Nang makita ni Pedro ang magandang sasabunging talisayin ni Juan, inawitan niya ito at buong pusong ibinigay naman ni Pedro. Nang madalo naman siya sa bukid ni Juan, tumulo ang laway niya sa ganda ng tindig ng bagong tao o kalabaw. Kaya pabiro niyang inawitan. Mangyari pa, ibinigay rin naman ni Juan. Ang inawitan din ay maaaring ang isang pagpapakahulugan dito ay hiniling na mapasa kanyang naibigan at malugod naman itong ibinigay ng taong hinilingan o hiningian. Inatang sa balikat. Ibinigay na tungkulin o gawain. Iniatang ng ama sa balikat ang anak na panganay. Iniatang ng ama sa balikat ng anak na panganay ang pamamahala sa kanilang negosyo. Sinasabi rito na ipinagkatiwala sa isang tao ang responsibilidad na kinakailangang magampanan. Ibig sabihin ito, malaki ang tiwala sa iyo ng taong iyon. Alam niyang kaya mong gampanan ng maayos ang iyong tungkulin o gawain. Ipagtirik ng kandila. Ipagdasal
Ugali ng mga Katoliko na ipagtirik ng kandila ang yumao nilang ninuno sa panahon ng Todos los Santos. Pag-alalay, kumbaga, ito ay nag-aalay ng dasal sa isang tao o bagay. Sa pagdarasal, humihiling tayo sa Diyos ng mga bagay na ating ninanais at gayon din naman ang pag-alaala sa mga yumao nating kamag-anakan tulad ng ating ginagawa tuwing November 1 at 2. Dito tayo ay nagtitirik ng kandila para sa mahal natin sa buhay na nawala na. Kasunod ay nagsaulian ng kandila. Pagpapaulang saysay sa pagkukumari o pagkukumpadre dahil sa matinding pagkakagalit. Hindi dapat na magsaulian ng kandila ang magkumadre o magkumpadre dahil lamang sa pagkakagalit. Dapat nga nila lalong patatagin ang kanilang pagkukumari o pagkukumpadre dahil sila ang dapat na magtulungan sa mabuting pagpapalaki ng batang inaanak. Dito ay nagkaroon ng mas matinding hidwaan na hindi na kaya pang ayusin ng bawat isa. Mas nanaig ang galit at hindi na isaalang-alang ang batang naging susi sa mas malalim pang ugnayan ng pagkukumarihan at pagkukumpadrehan. Mas piniling tapusin na lamang kaysa ayusin, lalo na kung pareho ng masasaktan o nasasaktan. At kung parehas sarado ang mga isip at hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Next po. Isang bakol ang mukha. Nakasimangot. Isang bakol ang mukha ni Ana nang hindi ibigay ng asawa ang hinihingi niyang perang pambili ng cellphone iPhone. Ito rin ay maaaring ang kahulugan ay masungit ang anyo. Hindi maganda at maaliwalas ang nararamdaman. Hindi maganda at hindi maaliwalas ang nararamdaman ng isang tao. Maaaring galit o nabigo sa inaasahan na bagay o pangyayari. Para sa kaalaman ng lahat, ako po ang taong hindi alam ang facial expression. Ito po yun. Kaya ang iba, siguro sa akin ay hindi ako naunawaan dahil may time siguro na nakasimangot na ako pero hindi ko pa alam. Wala po kasi pagkabata ako hindi sanay tumingin sa salamin hanggang ngayon at ang hirap pa lang baguhin lalo na't maedad na ako. Kaya sorry, pasensya na kung isa man po kayo sa nasimangutan ko nang hindi ko nalalaman. Sana mamago ko pa o mabago pa ako. Ang kasunod ay isang kahig, isang tuka. Mahirap na pamumuhay kung walang trabaho, walang pagkain. Ang halimbawa ditong pangungusap ay maraming tao ngayon ang isang kahig, isang tuka, kaya ang kanilang mga anak ay malnourished. Ito ay nagpapahiwatig na ang isang pamumuhay na may pinakamababang antas kung saan kailangang magtrabaho o magsikap para magkaroon ng sapat na pagkain o makaraos sa pangaraw-araw na pamumuhay. Madalas ko itong naririnig sa mga taong marami ang anak. Dahil sa dami ng anak, sila ay naghihirap, hindi na mapagkasya ang kinikita sa mga gastusin sa bahay at pagkain, lalo't higit sa pag-aaral ng mga anak. Ang sumunod naman na halimbawa ay isang kisap mata. Biglang pikit ng mata. Ang halimbawa nitong pangungusap ay kapag ikaw palagi sa sugalan, malimit na sa isang kisap mata lang, wala ka ng pera. Pinapahiwatig nito na ito ay isang mabilis na pangyayari o pagbabago na sa isang iglap lang ay ubos na agad ang pera dahil sa sugal. Naalala ko ang nanay ko, madalas nagsusugal. Tapos kapag mabait siyang umuwi, nung siya ay umuwi sa bahay, ibig sabihin nito siya ay panalo. Pero kapag galit, alam mo na, talo. Angaw rito, angaw roon. Ang kasunod naman ay
Isinugal ang huling baraha. Ginawa ang huling paraan. Ibinuhos ang lahat ng makakaya. Ang halimbawa nitong pangungusap, isinangla niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang isugal ang huling baraha. Ngunit natalo pa rin siya sa halalan dahil sa napakalakas ng kanyang kalaban. Sinasabi dito na ito ay pagpapakita ng determinasyon at pagtsatsaga sa pagtamo ng isang layunin o tagumpay. Tulad na lang kapag nagkasakit o may nagkasakit sa isang pamilya, gagawin mo rin ang lahat upang maipagamot at gumaling. At kahit dumating pa sa puntong malubog ka na sa utang, alang-alang lang sa taong pinakamamahal mo, gagawin mo ang lahat. Ang kasunod ay isang alipin. Mababaw na pag-iisip, tagasunod lamang sa utos. Ang halimbawa nito ay walang hinaharap na magandang buhay ang taong isip alipin. Kahit sa pag-iisip lamang ay umaasa pa sa kapwa. Hindi marunong mag-isip sa kanyang sarili. Ang isa pang kahulugan nito ay isip lamok. Ito ay nagpapahiwatig One message received. ng sariling pag-iisip o sunod-sunuran lamang sa kagustuhan ng iba. Ito ay parang isang taong walang tiwala sa sarili o walang sariling desisyon. Ang kasunod naman ay isip artista. Mabilis gumastos ng pera dahil sa akala nila ay wala ng katapusan ang pagdating sa kanila ng pera. Ang halimbawa nitong pangungusap ay mabuti pang mag-ugaling Ilocano ka, matipid kuripot. Yang mga taong isip artista o isip driver ay kabilang sa mga taong ubos biyaya, bukas tunganga. Ang synonym nito ay ang kasing kahulugan nito ay isip driver, ugaling artista, ubos biyaya, tapos nakatunganga. Nagpapahiwatig ito ng madalas na mag-isip na hindi magiging problema ang pera dahil sa kanilang trabaho o estado sa buhay. Hindi paggamit ng wasto sa mga perang kinikita. Tulad ng mga artista, mga tumanda na sa showbiz, pero walang nangyari dahil sa maling paggamit ng mga kinikitang pera noong mga lumalabas pa sila sa TV o noong sila ay mga sikat pa at nag-aartista. Ang next ay isip lamok. Mahinang mag-isip. Ang mga taong isip lamok ay mahirap o mabagal na makaunawa. Huwag kang lubhang magtitiwala sa taong isip lamok. Mapapahamak ka lamang. Ito rin ay nagpapahiwatig ng kahinaan o kakulangan sa pag-iisip. Hinahalin tulad sa isang lamok na hindi gaano o walang kakayahang mag-isip. At ang next naman ay itaga sa bato. Hindi malilimutan kailanman. Ang halimbawa nitong pangungusap ay, excuse me po. Itaga mo sa bato ang sasabihin ko. Kailanman hindi mo na muli pang makikita pa ako sa bayang ito. Ito ay nagpapahiwatig na may kasiguraduhan o katiyakan sa isang bagay. Ang kasunod naman ay itikom ang bibig. Tumahimik, wag nang magsalita. Kung ano man ang iyong nakita sa mga pangyayari sa halalang idinaos sa ating lugar, itiko mo na lamang ang iyong bibig nang hindi ka matulog nang may bulak ang ilong. Ito ay nagsasaad na pananahimik kahit may nalalaman para sa sariling kapakanan at sa ikatatahimik ng lahat. Kung gusto mong humaba pa ang iyong buhay, tiko mo na lang ang iyong bibig. At ang kasunod ay kaagaw suso. Ibang batang nakikisuso. Nang mamatay sa panganganak ang nanay ni Nena, siya ang naging kaagaw suso ko sa aking nanay. Lumaki kaming parang kambal.
Tulad ni Maria Clara, nang mamatay ang kanyang ina sa panganak sa kanya, siya ay sumuso sa nanay ni Andeng, kung kaya't sila ay naging magkinakapatid. Kung naaalala niyo po sa No Limit ang Here. At ang next ay Kabataang Halaghag. Kabataang Tamad. Dahil sa kapabayaan ng mga magulang, maraming lumalaking kabataan ang halaghag. Hindi mapakinabangan ng mga magulang kahit sa maliliit na gawaing bahay man lamang. Ito ay nagpapakita ng walang direksyon o layunin sa buhay at kawalan ng ambisyon. Hindi nag-iisip ng kinabukasan. Lumaki rin akong walang magulang na nasa tabi, pero hindi ko hinayaan na maging dahilan o hadlang ito para sa aking mga pangarap. Nang makagraduate ako ng high school, sabi ng nanay ko wala raw siyang pangpaaral sa akin sa kolehiyo, kung kaya't nagtrabaho na agad ako. Hindi isang trabaho, kundi dalawa. May mula umaga hanggang hapon at may hapon hanggang gabi o minsan inaabot pa ng madaling araw. Ang kasunod ay Kabatakan. Kaibigan, madali niyang naipasok sa trabaho ang kanyang anak na katatapos lamang ng pag-aaral ng inhinyera. Dahil sa kabatakan niya ang manager ng National Power Corporation. Ipinapahiwatig dito na ang kabatakan ay maaaring kasamahan sa isang grupo o malapit na kakilala o kaklose na isang tao. Kadalasan kapag naghahanap ng trabaho, mas mabilis makuha sa trabaho o matanggap kapag malapit na kakilala mo ang papasukan o may kakilala ka roon mismo dahil ito ang maaaring magrekomenda sa iyo. Ang sumunod ay kabilaning, pabago-bago na pinapanigan. Hindi dapat na magbigay tayo ng buong tiwala sa ating kapwa, lalo na't wala tayong sapat na kabatiran sa kanya. Baka siya ay isang taong kabilaning. Maaaring siya ang magpahamak pa sa iyo. Ang synonym nito ay hunyango, balimbing, balik-harap. Ipinapahiwatig din ito na may iba pang mas pinapanigan. Hindi nagtitiwala sa isang tao sa pagpili ng papakinggang opinyon o pananaw. Mahirap magkaroon ng ganitong itinuturing mong kaibigan. Masyadong masakit kapag nalaman mo na siya ay isang kabilaning. Ang next ay Kabit. Kirida Kalaguyo. Hiniwalayan ni Aurora ang asawa nang mapatunayan may kabit ang kanyang asawa. Ito ay makasalanang relasyon sa mata ng Diyos at tao. Ang next ay Huling Kabit. Huling dumating ngunit mapalad. Bagamat masasabing huling kabit si Trillanes sa pagkandidato sa senadorya noong 2007, napabilang pa rin siya sa ika-11 nanalong senador. Dito naman ay isinasaad na huli na siyang nakasama o naging kaugnayan, ngunit nagbunga pa rin ito ng positibong resulta o tagumpay. Ang next ay Kabiyak ng Dibdib. Asawa, kabiyak ng puso. Iniwan niya ang kanyang kabiyak ng dibdib na luhaan. Ang kabiyak ng dibdib ay kapwa nagmamahalan at magkatuwang sa buhay. Ang next ay Inaalon ang Dibdib. Kinakabahan dahil sa matinding takot. Inaalon ang dibdib ni Ana sa tuwing makakarinig siya ng putukan. Maaari itong nagpapahiwatig na nanginginig dahil sa matinding kaba o takot, malakas na tibok o pagtibok ng puso. Madalas ko itong maranasan. Madalas ay dahil sa
kaba. Ang next ay mabigat ang dibdib. Lungkot na lungkot, nagdaramdam. Umalis siya sa kanilang tahanan, mabigat ang dibdib nang hindi siya pahiramin ng pera ng kanyang sariling ina. Ito ay may malalim na lungkot o pagdadalamhati. Madalas ko itong maramdaman kapag may malapit sa aking puso ang lumilisan. Ang next ay kabutihang loob. Maawain, matulungin. Dahil sa kabutihang loob ng aming kapitbahay, nailigtas niya ang aming tahanan sa mga magnanakaw. Ang kabaliktaran nito ay o antonym ay masamang ugali. Ang kabutihang loob ay ito ay pagiging mabuti at mapagmalasakit sa iba. Ako yung taong ang bilis maawa at madaling hingian ng tulong basta mayroong maitutulong. Ang next ay kabutihang palad. Maswerte, mapalad. Sa kabutihang palad nang ako'y mawala ng trabaho ay nadalo ako ng kaibigang naghahanap ng isang kontador. Kaya kinabukasan mayroon na rin akong trabaho. Mas maganda pa ang ibinigay sa aking sweldo. Ang kabutihang palad ay masasabi natin na ito ay mapalad sa buhay. Ito rin ay nakararanas ng mga magagandang bagay sa kanyang buhay. Dahil sa mga kabutihan, maraming handang magbigay ng tulong kahit hindi nagsasabi. Ranas na ranas ko ito. Maraming salamat sa mga taong nag-aalok o nagbibigay ng tulong kahit ito hindi ko hinihingi sa kanila. Salamat po sa inyo. At ang next ay kadaupang palad. Matalik na kaibigan. Ang mga kadaupang palad ko sa aming simbahan ang nakapagbibigay sa amin ng inspirasyon sa buhay. Ang antonym nito ay kaibigang putik. Ang kadaupang palad ay ito yung sinasabi na kasama sa magaganda at masasamang karanasan sa hirap man o sa ginhawa. Ito rin ay isang tunay na kaibigan. Ang next ay kahig ng kahig. Walang humpay na paghahanap ng ikabubuhay. Excuse po. Kahit kahig ng kahig si Mang Estoy, ganun pa rin ang kanyang buhay, salat pa rin. Ang synonym nito ay panay pakahig lamang. Na ang ibig sabihin po nito ay patuloy na pagpapakahirap ngunit walang malinaw na tagumpay na nakakamit. Ang kahig po ng kahig ay patuloy na pagsisikap para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang next ay kahiramang suklay. Matalik na kaibigan. Maaasahan mo ang iyong kahiramang suklay sa oras ng kagibitan. Ang synonym nito ay kadaupang palad. Ang kahiramang suklay ay nagpapahiwatig na naghihiraman ng mga personal na kagamitan o gamit. Nagpapahiwatig din ito ng malalim na ugnayan at tiwala ng dalawang tao. Hindi ako mahilig manghiram. Share ko lang. Hindi ako mahilig manghiram lalo na ng mga personal na gamit. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ko sila itinuturing na kaibigan. Siguro nasanay lang talaga ako na hindi nanghihiram dahil lagi akong may dala. Tunay ngang maaasahan ang isang tunay na kaibigan dahil ranas ko ito sa mga kaibigan ko dyan. Hello po sa inyo. At ang next ay kaibigang putik. Hindi tunay na kaibigan. Nako, hindi ako nagtitiwala sa mga kaibigan ko sa probinsya
Mga kaibigang putik lang ang mga iyon. Mabuti ka lang sa kanila kapag nadidilhensyahan ka, pag hindi na, wala na. Hindi ka na maaalala. Ang antonym nito ay, ang kabaliktaran po nito ay, kaibigang matalik, kadaupang palad, kahiramang suklay. Ang kaibigang putik ay isang taong hindi mapagkakatiwalaan. Ang putik ay kumakalat at kapag kumalat, napakasama kung ito ay ating pagmamasdan. Hindi ito basta-basta makikilala ang ganitong uri ng tao o kaibigan, kaya mag-ingat tayong lahat. At ang next ay kalamayin ang loob, magpakahinahon, tanggapin ng maluwag sa loob. Talagang ganyan ang anak, darating ang panahong nag-aasawa, kaya kalamayin mo ang iyong loob. Ito ay nagpapahiwatig ng isang bukas palad na ang ibig sabihin ay handang tumanggap at magbigay ng walang pag-aatubili o pag-aalala. Ang next ay kalapating mababa ang lipad. Babaeng ginagawang hanap buhay ang pakikipagtalik sa lalaki. Maraming kalapating mababa ang lipad ang pinanggagalingan ng masasamang sakit ng mga kalalakihang matakaw sa laman. Ang synonym nito ay, o kasing kahulugan nito ay pokpok, frosty, pampang. Ang kalapating mababa ang lipad ay nagpapahiwatig na ito ay nagpapakababa sa kanyang hanap buhay o pamumuhay. Ayaw maghanap ng matino at mas maayos na trabaho. Ang next ay kaliwaan. Pagbabayad ng hustong halaga sa sandaling ibigay ang binibili. Ibebenta ko sa iyo ang lahat ng inani kong gulay, kung palay, basta't kaliwaan ang bayad. Ang kaliwaan ay ito ay palitan ng bayad at ng binibili. Patas at tapat sa mga transaksyon. Kaliwete, hindi matapat, taksil, may asawa na kumakabit pa sa iba. Kapag ang isang babae ay kaliwete, hindi nagtatagal, hinihiwalayan na ito ng kanyang tunay na asawa. Ang kaliwete ay ito yung nakikipag-ugnayan pa rin sa iba kahit nakatali na. At ang next ay kalog na ang baba. Matanda na. May mga lalaking kalog na ang baba ay naniningalang pugad pa. Mahilig pa sa tinatawag na sariwang damo. Ito po ay yung parang may kabataang diwa kahit na may edad na, ay ang kanyang tingin pa sa kanyang sarili ay para siyang bata pa ba. Tapos ito rin ay pagiging positibo at aktibo sa kabila ng kanyang katandaan. Ang next ay kamay na bakal. Malupit na pagpaparusa. May mga pagkakataong kailangan ang kamay na bakal para mapigil ang karahasan ng masasamang tao. Ito ay nagpapahiwatig ng matinding pagpaparusa. Hindi ko ito naranasan sa nanay ko. At ang next ay kanang kamay. Taong laging nakakatulong. Si B.J. Sebastian ay kanang kamay ng isa sa 5 pinakamayayamang tao sa bansa. Ang kanang kamay ay ito yung laging nakakatulong o sumusuporta sa isang individual. Mahalaga at kapaki-pakinabang sa mga gawain at tungkulin. Ang next ay hingin ng kamay. Hingin ang pahintulot ng mga magulang ng dalaga para makasal. Nagtungo ang mga magulang ng binata sa magulang ng dalaga para hingin ang kamay ng dalaga. Ito po yung paggalang at pagtangi sa pamilya ng babae sa proseso ng pagpapakasal. Dito ay kapag gusto ng
magpakasal ng dalawang magkasintahan, ang lalaki ay kinakailangan pumunta sa bahay ng babae upang hingin ang pahintulot ng magulang nito para sila ay makasal. At ang next po ay cancer ng lipunan. Salot ng sosyedad, sakit ng ulo ng lipunan. Ang halimbawa nitong pangusap ay iyang mga abo-sayap ay ibibilang na cancer ng lipunan sa bansa. Ang cancer ng lipunan daw ay ito yung nagpapakita ng isang negatibong epekto at implikasyon ng isang particular na isyu o suliranin na maaaring makapagdulot ng matinding pinsala. Kilala naman natin yung mga abo-sayap, kaya hindi ko na masyadong ipapaliwanag ito. Ang next ay kanto boy. Hampas lupa, istambay sa kanto. Marami sa mga kanto boy ang hindi na nakapagpapatuloy sa pag-aaral pagkat masarap sa kanila ang makipagbarkada kaysa mag-aral. Ang kanto boy ay ito yung laging nasa kalye o kanto ng isang lugar. Walang iniisip na kinabukasan. Parang mas yung gusto na lang nila talagang tumambay kaysa magbanat ng buto o mag-aral. Ang next ay kapit toko. Matindi ang pagkahumaling, mahigpit ang pag-ibig. Marami sa mga Japayuki ang kapit toko sa nagiging nobyo nilang hapon. Itong kapit toko ay pinapahiwatig dito na matinding pagmamahal ito sa isang tao na hindi naglalaho kahit sa anong sitwasyon. Ang next ay malakas ang kapit. May humahawak ng taong makapangyarihan. Ang halimbawa nitong pangusap ay may mga empleyado sa tanggapan na hindi basta maalis kahit na kulang sa kakayahan sa gawain dahil sa malakas ang kapit sa nakatataas. Ang tinutukoy nito ay ito yung mayroong isang taong may malaking impluensya o pagkakakilanlan. Ito ay kapag sinabing malakas ang kapit, ito ay may makapangyarihang koneksyon. Ang next ay kapuspalad. Kawawa, mahirap ang buhay, pobre. Sa mga kapuspalad, malimit na nagmumula ang mga magnanakaw, ang mga basagulero, ang mga sugalero, lasenggero. Ang kasing kahulugan nito ay kapos sa buhay. Ito yung mahirap o may kakulangan sa buhay, kawalan ng pagkakataon, yaman o suporta sa mga pangangailangan o kagustuhan sa buhay. Ang next ay kapos sa buhay. Naghihirap sa buhay. Maraming kapos sa buhay ang gusto magpaaral ng mga anak sa kolehiyo, ngunit dahil sa kakulangan sa pera, pinatitigil na lamang ang mga anak sa pag-aaral at tinuturuan ng maghanap buhay. Ang kasing kahulugan nito ay kapuspalad. Ito yung sitwasyon na kung saan ang isang tao ay may kakulangan o kawalan sa maraming aspeto ng buhay, tulad ng sa pinansyal, emosyonal o pisikal na yaman. Pagkakaroon ng limitasyon o kahirapan sa pagtamo ng mga bagay sa ating buhay. Ang next ay kautang dila. Matalik na kaibigan, katapatang loob. Kapag sinabing iyang dalawang iyay magkautang dila, ibig sabihin sila'y lubhang matalik na magkaibigan. Ito yung madalas kasama, kausap, mapagkakatiwalaan, matapat na tao, at higit sa lahat, hindi sarili lang lagi ang iniisip. Ang tunay na kaibigan ay marunong tumanggap ng pagkakamali. Hindi mataas ang pride. Alam mong mali ka na, sasabihin mo pang wala kang kasalanan. At ang next ay mahaba ang dila. Mapag-chismis, mapagbalita, madaldal. May mga taong likas na mahaba ang dila na
Malimit siyang pinagmumula ng kaguluhan, hindi lamang sa tahanan kundi sa pamayanan. Ito ay yung mga tinatawag nating chismoso, chismosa. Madalas magsabi ng mga bagay na hindi dapat o hindi totoo, mapanira o mapangutya. Ang next ay makati ang dila. Daldalera. Malimit na nanggagaling ang mga chismis sa mga taong makati ang dila. Ito yung mahilig magsalita ng masasakit na salita o mga komento na maaaring makasakit sa damdamin ng iba. Ito rin yung kawalan ng pagpapakumbaba at paggalang sa iba at nakapagdudulot ng hidwaan o alitan. Ang next ay masama ang tubo ng dila. Masamang magbitiw ng pananalita. May mga taong sadyang masama ang tubo ng dila, kaya malimit na may nakakaaway. Ito yung mayroong masamang intensyon sa kanyang pagsasalita o pag-uugali. Mapanira. Ito rin yung mapagmataas o mapanlinlang sa mga sinasabi. Padalos-dalos kung magsalita, walang preno. Ang next ay matalas ang dila. Masakit magsalita. Karaniwan sa mga babae ang matatalas ang dila, kaya malimit na nasasangkot sa mga awayan. Ito yung mga taong mahusay sa paggamit ng mga salitang nakakapanakit ng damdamin tulad ng pang-aasar, pang-aasar o pang-okray sa ibang tao. Ang next ay sanga-sanga ang dila. Sinungaling, bulaan. Hindi dapat tayo magtiwala sa mga taong sanga-sanga ang dila. Ito yung, ang tinutukoy dito ay ito yung mga mahilig magsabi ng iba't ibang bagay o nagpapapalit-palit ang sinasabi, nababago ang mga sinasabi. Hindi tapat sa pagpapahayag ng opinyon o salubin. Ang next ay walang dila. Hindi makapagsalita dahil sa nahihiya. Ang halimbawa nito ay naiinis sa mga babae sa mga lalaking walang dila nay wala pang pakiramdam. Ito yung hindi nagpapahayag ng mga salubin o opinyon, walang kakayahang magpahayag ng sariling damdamin. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig.